Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel again. This is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is itong RMT game na matagal nang nag-e-exist pero maganda pa rin ang bigayan. Anyway guys, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated pag meron tayong panibagong upload regarding this game. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, pag-usapan natin ngayon kung ano nga bang meron kay Etherspire. Now, si Etherspire is isang mobile MMORPG game na nakita natin guys sa post ng isang player ng MMORPG Philippines. So, nakita ko siya guys and sabi ko, kamusta yung rate dito? So far, mataas pa naman ang rate and somehow, konti pa lang yung nag-grind nitong game na to. Now, for those na medyo maselan pagdating sa graphics or medyo maarte pagdating sa, of course, itsura ng game, no? Baka hindi nyo siya ma-appreciate. But, this game is somehow semi-pixelated. So, parang katulad siya ng Roblox, mga ganyan. Pero hindi naman technically ganun ka-pixelated. Okay? It's still a good MMORPG game to play so far. And, sobrang active ng developers dito guys. Every 2 weeks nag-update sila sa game. They're trying to make the best gameplay experience para sa mga newbies as well and also para sa mga existing players. Though hindi siya ganun kasikat guys, pero so far nakaka-enjoy naman tong laruin. So anyway, paano nga ba magsisimula dito sa game na to? Okay? So first is you can actually go to either App Store or Play Store. So ako guys, Play Store yung ginagamit natin kasi nga guys, pwede nyo siyang laruin sa emulator. So if you're using a PC, okay, much better kung gagamit kayo ng emulator, isa-set up nyo lang yung mga hotkeys sa emulator para makontrol nyo siya. Pero ako, since fully immersed naman yung experience natin sa mobile pagdating sa MMO, sa mobile ko siya prefer na nilalaro. Kasi guys, wala ditong auto. Okay, ulitin ko po, walang auto gameplay dito. Lahat guys, manual. Pagpatay ng mobs, pagpunta sa maps, lahat yan manual. And it only means na hindi masyadong mababa ang value ng in-game currency dito. It is because manual grinding lahat. Okay? So, unahan ko na kayo guys. Mahirap bang kumita dito? Yes, mahirap po mag-farm dito. Though hindi natin alam kung magkano yung average kasi kaka-start ko lang. Actually, kaka-level 24 ko nga lang kanina, no? Kasi kanina ko lang naman to umaga na discover. So, nilalaro ko siya guys, nagpapa-level ako for the sake na malaman natin kung ano yung ways kung paano tayo makakapag-farm ng gold ng mabilis. And yes, you heard me right guys. Gold po yung in-game currency dito sa game na to. Now, how do you make gold in this game? So, there are a couple of things. So, number one is by mobbing, of course, by finishing quests, and also by selling items to other players. Ang kagandahan dito guys is meron siyang in-game trading. So, isa yan sa mga I think pwede nating tignan. Okay? And kung mag-in-game trading kayo, may in-game trade din sila. So, no worries kasi hindi naman kayo may scam kapag makikipag-trade kayo ng it's either bebenta nyo yung item na na-loot nyo sa ibang players, may in-game trade tayo dyan. So, hindi na kayo magkakaroon ng problema. Now, baka itanong nyo sa akin, paano ba kami makakapasok sa community niyan? Meron silang Discord server, okay, which is we're already a part of the Discord server, guys. And ito yung Discord server nila. Now, I already asked their moderator kung pwede ba yung RMT. Now, ang sabi naman ng moderator nila sa atin, okay, kasi syempre, nag-message na ako, guys. So, sabi niya dito, gifting people crystals or items or gold is not against the rules. Pero guys, pag pinomote or in-advertise siya in-game or sa Discord ng Etherspire, okay, kung sakaling naghahanap kayo ng buyer, of course, sa Discord kayo nag-promote, automatic yan, ibaban kayo. Against the rule po yan. It's not allowed or pwedeng maban kayo sa Discord nila. Okay? So, meron naman mga Facebook group pero wala pa akong assurance kung legit ba yung mga bumibili doon. Somehow, ang rate na pinopost nila is 20 PHP per 1M. Yung iba naman, 15 pesos per M.
Depende yan guys. So, kung rush kayo mag-sell, doon kayo sa 15 pesos. But again, doble ingat pa rin mga brother kasi syempre, malay nyo, scammer pala yung kausap nyo. So, I'm trying to find clients directly sa Discord ng hindi ako nagpo-promote or hindi ako nagtatanong sa Discord server nila. So, tatry natin na makapaghanap ng direct client na may nangangailangan ng gold dito kay Etherspire para yun yung babagsakan natin ng gold just in case. Okay? Just in case lang naman. But anyway, balik tayo sa kanilang website. So, ito yung website nila. Ito yung itsura, guys, nung interface. So, napakasimple lang ng itsura nito. Smooth din naman siya, guys. So, hindi naman ako masyadong naglalag dito sa game na to. So, very simple lang. And kung mapapansin nyo dito, more on mobbing, papatay kayo ng mobs. And then, they also have a max level. I think 160 yung max level dito. Okay? Then, ito, may guide din kung paano kayo mag-create ng character and stuff. Alright? But for the sake of everyone else, para at least makita nyo naman kung paano mag-create ng character and also ng account dito, I will show it to you guys dito sa video natin. So, kunwari guys, kung magamit kayo ng emulator, so mapapansin nyo dito, emulator yung ginagamit natin guys, no? So, ang gagawin nyo guys, kung ang Mumu player ang gamit nyo, okay, i-search nyo lang si Etherspire sa Google Play Store, alright, and then click on install. So, may install nyo yan, then you can now play it. So, click nyo lang itong play. Again, Etherspire yung pangalan niya. Baka malito kayo sa pangalan eh. But anyway guys, if you wanna sign up an account, pwede nyo siyang i-connect sa Google Play Games nyo. Alright? Because usually, may skip nyo kasi yan guys. Kung mara magla-login kayo, may skip nyo yan kapag sinelect nyo yung I'm a new player. Okay? But you can also sign in using your Google Play. So ito, makikita nyo yan, yung Google Play. Okay? Para at least naka-sync na rin yan sa Google Play account nyo. But you can also create your username and password. Alright? So, kunwari, ito yung kiklik natin. So, itatanungin kayo ngayon kung anong username yung gamit nyo. And then, you will also create your own password. Okay? Now, with this one, okay, you can either put an email or kahit hindi na, pero for recovery purposes, mas maganda may email kayo na ginagamit. Okay? In my case, gamitin na natin yung sign in with Google Play. Alright? So, magla-login tayo. Technically, this is a new account. Hindi ko ginamit yung pinapa-level natin na character. So, this is how the interface would look like. Okay? So, ang kailangan nyo lang gawin is i-click nyo lang itong create a new character. Then, from here, you can select the body. Kung gusto nyo pandak, ganyan kaliit, pwede naman. Okay? Tapos, kung gusto nyo baguhin yung skin tone, like kung gusto nyo color blue din yung pwede din. Gusto nyo lagyan ng beard, pwede din naman. Nasa sa inyo naman yan guys, no? Choice nyo yan. Then, pwede nyo rin baguhin yung outfit niya. So, anything na gusto nyo gawin sa character nyo, pwede naman yan guys. Okay? So, pili lang tayo dito ng dissenting shirt. So, ayan, meron na tayo. So, ito na lang, pwede na to. Tapos, boots. Yan, kahit itim, shirt. Palitan natin yung shirt, parang pangit na shirt eh. Pangit yung mga nila, option nila dito. But anyway, okay lang yan kasi old school naman yung game. So, yan. Tapos, yung mata, kung gusto nyo baguhin, okay, pwede naman. So, yan. Pwedeng ganyan, pwedeng ganto. So, depende na sa inyo, guys. So, kung mas gusto niya ng parang meme style, so, ganyan. Pwede nyo baguhin ng ganyan. Sa hairstyle naman, pwede din. So, kung gusto nyo mala Yeshu, guys, ayan, no? Yeshu yung hairstyle niya, no? Eh di, yun na lang din yung gawin yung character style ng hair niya. Okay? Hair color, pwedeng iba-ibahin yan, guys. So, kung gusto nyo ng black or white or any color, ito, pwede yan, guys, no? So, dito, siguro gawin na lang nating black. Ayan, black na lang. Hair extras, so, nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay ng mga ganyan. Pero, pwede naman kahit wala. Okay na yan, kahit wala. Then, beard color, hindi naman natin kailangan lagyan yan kasi wala naman na kayong beard na nakalagay dyan. Okay? Now, kapag na-confirm appearance niya, kunwari, pinalitan natin yung fonts. Okay. Ginawa natin ganito na lang. Siguro, yan na lang. So, confirm. Then, meron silang 4 classes. Okay? So, merong warrior, guardian, rogue, and sorcerer. Kala ko kanina 6 pero 4 classes lang naman. So, yung pinili nating character kanina is Guardian, which is, ang Guardian kasi is basically,
meron siyang skill combo na nagustuhan ko, and yun yung reason kung bakit Guardian yung pinili natin. Meron siyang heal, meron din siyang AoE damage, kumpleto lahat. Okay, with Warrior, I think there is a skill as well na pampakunat, and ito kung mapapansin nyo yung mga available equipments na pwede nyo isuot. Now, hindi naman siya nakalock lang, okay? So, let's say for example, ito, weaponry, battle axe, bardishes, maces. Pero pinakamagandang equipment dito guys is of course hammer for Guardian. Sa Warrior naman, automatic na yan na long swords or claymore yung pwede nyong gamitin, or broadsword. Sa Rogue, of course, ang kailangan nyo dyan is dagger, short swords, and swords. Okay, and then sa Sorcerer naman, of course, wand, matic yan. Okay, so anyway, ang i-create natin dito is Guardian. Medyo kabisado na rin kasi natin yung Guardian guys. So, confirm class. So, ito yung mga pinagbabawal. Okay, bawal mag-cheat. Alright, role 2, player must be actively engaged and present while playing. Of course, hindi kayo pwedeng gumamit ng mga kung ano-anong bug abuse dito. And also, syempre, respect other players as well. So, yan, you must not pretend to be a game moderator. Guys, huwag nyo naman gawin to, no? Kasi syempre, magpapanggap kayong dev. Hindi naman maganda yun, guys, diba? So, anyway, accept and continue. So, dito, lagay nyo lang yung IGN na gusto nyo. So, ako, lalagay natin yung IGN natin sa Albion. Yan, create character. And then, i-full screen natin to para makita nyo naman yung full gameplay niya, no? So, click nyo lang yung play. Now, guys, kung ma-skip nyo yung character or yung account creation, okay, the only way to do it is to go to settings. So, papakita ko din yun sa inyo kung paano i-set up yung username nyo and password nyo. Para of course, madali din kayong makakalogin. But anyway, ito yung spawn island or dito kayo mag-spawn guys. Alright, they do have instructions naman. Now, I already created controls here sa emulator para hindi na ako mahirapan. So, kunwari, hindi nyo na set up yung account nyo guys, no? So, punta lang kayo dito sa Create Etherspire and Credentials. Then, lagay nyo lang yung username and password nyo dito. But ako, nakakonect naman siya sa Google Play, so it doesn't matter kung i-connect ko pa ba or gagawa pa ba ako or hindi na. Alright? So anyway, hindi siya gumagalaw. Pati hindi ito gumagalaw. Teka lang guys ha. Teka, pagawin natin yung keybind natin. Edit. Yan. Tikit na natin guys. Kasi kanina gumagalaw naman eh. Or na-stuck tayo. Siguro na-stuck tayo guys. So, click nyo lang yung unstuck. Ayan. Pag nangyayari yun sa inyo guys, click nyo lang yung unstuck. Automatic naman yan. So, ayan. Nakakapaglakad na tayo. Diba? So, uy. Napunta na tayo sa ano guys. Napunta na tayo sa mismong map ng ano. Doon sa mismong town. Sa Stone Hollow. Okay, napunta na tayo sa Stone Hollow kasi nga na-stuck tayo kanina. But anyway, kapag meron kayong quest, makikita nyo naman na merong indicator kung saan kayo pupunta. So, technically, hindi pa rin kayo sobrang maliligaw. Okay? So, baguhin ulit natin kasi nga niliitan natin siya. So, ang hirap niyang gamitin. So, nasa sa inyo yan guys kung paano yung gagawin yung settings dito. Okay? But anyway, i-full ano na natin siya, no? Yung mako-cover yung mismong controls. Alright? So, click nyo lang yung save. And then, punta na kayo dito. Now, pwede nyo lagyan ng keybind din itong mga to. So, ito, let's say, gusto nyo lagyan. Single click. Ito, single click. Kahit Q. Lagyan nyo ng Q. Okay, pwede na yan. So, punta kayo dito. Ayan, sa Oak Ridge. Punta kayo sa Oak Ridge. And then, pagpunta nyo ng Oak Ridge, pupunta pa kayo dun sa pinakadulo kasi peaceful clearing to, guys. Now, I wanna discuss something about this, no? So, sa world map, kapag pumunta kayo dito, it will allow you to teleport, okay? But guys, very limited lang yan. So, pwede tayong mag-TP, okay? Pero you only have 10 teleport stones. So, itong teleport orbs na to, or stones na to, orbs pala yung pangalan niya, guys, no? Eh, kailangan nyo to, guys, para makapag-teleport sa iba't ibang map locations. Now, kung mapapansin nyo, maraming map locations to. And this is just under Stone Hollow Woods. Wala pa dyan yung Spider Cave and also the other maps na available. Okay? Now, your goal is to go to each places.
So, kung gusto nyo, if you wanna get the hang of it, then go ahead and do it. Okay, so pwede na rin kayo pumatay dito. 4% lang yung XP. Alright, but punta muna kayo dito sa peaceful clearing. Okay, so naka-indicate naman kung saan kayo pupunta guys. So, hindi na kayo maliligaw dito. Again, i-full screen natin siya. Alright. So, try natin yung skill na to. Okay, one hit, patay agad. So, 4% yung XP. So, pwede kayong mag-mobbing, pero pwede rin kayong mag-quest. So, maganda na mag-quest kayo. Bakit? Para at least ma-discover nyo yung iba't ibang features ng game, yung controls. Kasi, yung first 1 to 10th level nyo, tuturuan kayo kung paano mag-upgrade, saan magbibenta, and everything. Okay? So, mas maganda na ganun yung gawin nyo kaysa naman na mag-mobbing kayo, guys. Para at least hindi namin kayo mahirapan. Huwag yung pahirapan yung sarili nyo, mga brad. Kung kaya nyo naman gawin ng mas easy, gawin nyo ng mas easy. But anyway, kanina kasi na-stuck tayo, so kailangan natin gawin yon. But anyway, punta kayo dito sa peaceful clearing. Okay, and then from here, kakausapin nyo yung NPC. So, ang panggalaw natin is itong mouse. And then, ang panggalaw ng or pang-ikot ng screen is mouse, kung mapapansin nyo. And then, ang movement natin is ASWD. Okay? Now, if you wanna talk to the NPC, click nyo lang yung 2. Lalapit yan dyan. Tapos, 111 lang tayo dito. Okay? So, yan. May quest tayo na pipiliin dito sa kanya. So, can't help you with anything daw. Ayan. So, papatayin natin yung mga seedlings. So, pwede kayong mag-lure, guys. Okay? Ayan. So, click nyo lang yung next. Pwede rin kayong mag-lure kung gugustuhin nyo. So, queue tayo dito. Queue tayo dito. Queue tayo dito. So, pwede nyo i-lure yan, guys. Tapos, sabay-sabay nyo patayin na ganun. Para mabilis kayong mag-mobbing. Okay? So, ganun lang yung gagawin nyo. Ilulure nyo lang. Kapag marami, guys, matik na yan. Okay? So, queue. Parang mabilis yung XP dito, Oo nga. No, mas mabilis yung XP dito. Kasi maliit pa yung gap So, I think isa yun sa mga ng game, no? So, punta tayo dito. Ginagalaw ko pa din dito. Nasanay kasi ako, guys, na pinipindot Ayan, okay na yan. At least na-lure nyo, guys. By the way, nagre-regen pala yung nito, guys, no? Nagre-regen yung guys, yung HP ng kalaban kapag hindi nyo sila na-atake. Alright, so dito pwede nyo rin palang i-click. So ito, naka-infinite na siya. So meron dyang request trade. So meaning na pwede kayong mag-in-game trade sa game na to. Okay? So hindi kayo matatakot na magbenta kasi before nyong i-accept yan, automatic yan dapat napadala na sa inyo. Okay? Or na-Gcash na sa inyo. Huwag kayong papayag na kayo yung mauuna. But anyway, if you wanna use a midman, pwede naman ako mag-midman, guys. Alright? Siguro gagawa na lang din ako ng GC. Or just in case na meron akong nakitang kliyente na direct, I will, ako na lang siguro yung magmi-middleman sa inyo. Or pwede namang bibili na lang sa inyo din. Okay? Kasi hindi naman tayo may scam pa ganun. But anyway, guys, hopefully makahanap tayo ng direct. Kasi pag sa Pinoy tayo nagbenta, okay, automatic reseller yun So, yun lang yung goal natin. So, ang goal nyo lang dito is up to level 55, magpapa-level kayo through quest, and then after nyo magpa-level through quest, okay, the next thing that you wanna do is mag-mobbing. So, magmo-mobbing kayo, papatay kayo ng mobs directly. Okay, so yan. So, tulad yan, papatay lang kayo ng mobs na ganyan. Okay. Nasanay ako na pinipindot ko talaga siya. So, lure tayo, guys. So, mobbing lang kayo. Madali lang naman siya, lalo na sa mobile. Actually, mas madali ito sa mobile. Pero for the sake of, PC peeps, ayan. Pinapakita ko din sa inyo yung itsura ng gameplay. But, you can do mobbing, you can do quest. Mas maganda gawin nyo yung quest para maaral nyo ng maigi yung game. Now, may mga nagtatanong sa akin kung pwede bang gastusan tong game na to. Pwede naman, guys. Okay? Ang kailangan nyo gawin is kumuha ng Etherspire Infinite para makakuha kayo ng loot teleport orbs from combat. Ibig sabihin, kapag nakiklear kayo ng mobs or nagmo-mobbing kayo, nakakaloot kayo ng teleport orbs. Dahil limited lang yung teleport orbs natin. Pangalawa, kung mapapansin nyo dito, okay, makakakuha kayo ng 70 extra inventory slots. 100 na yung inventory space nyo. Para hindi kayo pabalik-balik. Full access ng Etherspire.
which is a one-time fee only. One-time fee lang to guys. Isang beses lang kayong maglalabas. Then, kapag ito namang deluxe upgrade, all characters naman to. So, meron kayong 100 extra inventory slots, 200 in total. Okay, tapos 600 extra bank slots, 1,000 in total yan. Account stash to transfer items between characters. Maganda din to. Okay, and then 12 extra character slots, 15 total. 1,000 more crystals, 2,000 yung makukuha nyo dito if in any case man. So again, ito lang yung I think na kailangan nyo na bilhin just in case para at least hindi kayo pabalik-balik. Kasi kunwari, napuno yung inventory nyo dito, hindi na kayo madadagdagan ng XP. Okay? That's how it works. Wala kayong makukuha ng XP. So, kung pinaplano nyo na mag-farm dito, mas maganda na meron kayong inventory space. But again, optional naman yan. Nasa sa inyo naman yan. Kung gusto nyo mapadali yung farming nyo or kung gusto nyo mahirapan kayo. Yun lang naman yun. Okay? So anyway guys, dito punta tayo dito sa skeletal crypt. So kailangan natin patayin yung skeletal beast. So ito kung mapapansin nyo, inahabol na tayo ng mga mobs. So may mga mobs na greedy. Okay? So ayan, agro sila, may agro. So mara ito, kung gusto nyo patayin to kasi agro, diba? So ang gagawin nyo lang dito is third skill, tapos first skill. So kung wala na kayong skill na magamit, gamitin nyo normal. Ito, normal lang din. Normalin nyo lang, normalin. Tapos yan. Okay, nakakuha ka agad ng black cape. Swerte. So, punta tayo dito. Yan, pwede nyo isuot yung black cape. Yan, para may forma na naman yung karakter nyo. Okay. So, sa dulo pa kasi to guys eh. Sa dulo pa tong quest na to. Yan, para patay agad. Level 3 na tayo guys. So, punta tayo dito sa pinakadulo. Papatayin natin yung skeletal beast. Okay. Dali lang naman patayin to. So, parang ano lang to guys. Simple quest lang. Yan, patayin natin lahat. Matic. So, mabilis lang mag-mobbing guys, diba? So, yun. Ito, kunwari, crowded yung spot. Matic yan. Patayin nyo na, since nadaanan nyo naman. Tapos, may heal din kasi siya. So, yan yung isa sa mga gusto ko sa character ko na to eh. Or sa gantong character. Meron siyang heal. So, hindi nyo na kailangan bumili ng pots or what. I'm not sure sa ibang class kung meron silang heal or may heal skill ba silang ino-obtain or ginagamit. Pero kung meron, edi goods. Pero kung wala, of course, syempre, hirap nun. Kasi kailangan nyo pang lumayo. Diba? Yan, so may heal tayo. So, atakihin lang natin. Na-slow niya tayo, guys. Pinipindot natin. Cooldown pa yung skill. So, pwede nyo ring ma-upgrade yung skill, guys, no? So, ito, ang kagandahan lang is may heal ako. So, nakakuha tayo kaagad ng bronze na battle axe. Okay, so mas maganda to. Pero kasi mas mataas yung attack speed nito. Pero iba din kasi yung skill guys, no? Ito mapapansin nyo guys, slash yan. So pangit yung slash eh. Parang mas trip ko yung ginagamit natin ngayon. Pero try natin. Okay? So babalik ulit tayo dun sa kung saan tayo nanggaling. Okay? And then from there, tapusin nyo lang yung mga main quest guys. Okay? Now, you also have hunt quest, which is I will tackle it on the next video na gagawin natin. And also, update ko kayo sa kung anong level na yung na-reach natin. Kasi, medyo matagal din magpa-level, pero chinatsaga ako naman guys. Okay? And hopefully, kumita din tayo sa game na to. So, yun lang naman mga brother. If in any case man na meron kayong question, meron tayong group sa Facebook. If you haven't joined our Facebook group, mag-join na kayo guys. Kasi, andito lahat ng ina-update natin. And also, meron din tayong Facebook page. So, andito yung Facebook group natin guys. Promote ko na lang din para at least maka-join kayo. Okay? So, ito yung Facebook group natin. Alright, so dito tayo nagpo-post. So, nakadalawang post na tayo dito. Ayan. So, ito, gumawa na rin ako ng GC. So, if you wanna join, just click the link. And meron tayong social links dyan sa baba sa description guys para makasali kayo. And then from there, mag-request to join lang kayo. A-accept ko kayo and then invite ko kayo dito sa GC na to. But anyway guys, yun lang naman for now. Thank you so much again sa panonood and hopefully pumunta tayo din sa game na to. Alam niyo na. Peace out.